Kumusta mga katekno? So mag-build muna tayo ng personal computer ko or PC para sa video editing. Pwede rin siguro to sa games dahil yung PC ko dati bumigay na. So ngayon kailangan ko ng bagong PC para makagawa tayo ng content. At medyo mataas ang bibuild ko ngayon kumpara sa dati. Yung dati kong PC is naka Intel i3 lang, 2 cores lang yun. So hirap ako mag-edit at matagal mag-render ng files. So itong bibuild ko ngayon, nasa mid-range lang siguro to. Saktuhan lang sa pangangailangan ko. So yung una kong binili is yung case dahil dun sa dati ko is pinapasukan ng daga. Dahil may mga butas siya sa gilid. Ngayon bumili ako ng mid-tower case na may RGB lighting sa harap. At meron siyang tempered glass para makita mo pa rin yung laman ng PC mo. Ito yung InPlay eSport 02. Nasa 1K lang siguro to pero sulit naman yung case nito. Sa motherboard naman, bumili tayo ng Asus ROG Strix B560A gaming Wi-Fi. So Wi-Fi 6 na yung connection mo rito. Tapos isa pang maganda dito, meron siyang Thunderbolt 4 features para mapabilis yung pagpasa ng files mo gamit tong features na to. Ang socket nito is Intel processor na 10 Gen or 11 Gen processors. So halos latest na rin tong motherboard na to. Maganda rin sa motherboard na to, meron siyang isang button dyan na reset BIOS para madali mo ma-access. So apat na rin yung DIMM slot nito or dual line memory module up to 120GB of RAM. Pero meron akong RAM dito galing sa Team Group na T-Force DDR4 Gaming Delta RGB na dalawang 8GB. So meron tayong 16GB of RAM na ilalagay dito sa PC natin. So enough na to para pang edit ng videos. Unlike before, 8GB lang yung sa akin pero till now gumagana pa rin yung RAM na yun. Dahil T-Force din siya na 8GB. Maya papakita ko sa inyo yung mga mode ng RGB nito. Sa processor, meron tayong Intel i5 10th generation. Bali ang nakuha ko is 10400F, meaning ng F is wala siyang dedicated na GPU or kailangan mo talaga ng separate GPU or graphics card. So medyo nagkamali ako dito. If ever na magloko yung GPU ko, kailangan ko agad bumili. Unlike kung nabili ko yung 10400 na variant ng i5, baka pwede ko pa magamit na kahit walang graphics card kahit pa paano. Kaso ito yung nabili ko eh. Medyo mura din kasi siya kasi 9K lang yung bili ko sa processor nito. So 6 cores na to. Unlike sa dati ko is 2 cores lang yung dati ko. Pero kahit pa paano papapalag pa rin yun. Pero 'di ba kung maraming cores, mas mabilis yung PC mo. Actually gumagana pa yung processor na yun. Yung motherboard ko lang hindi. Pero need ko talagang magpalit para maayos at mapabilis yung pag-edit ng videos natin. May kasamang fan yung Intel i5 na processor para sa CPU. Pero meron akong liquid cooler dito na galing din sa dati kong PC na Corsair 860 CPU cooler para mas mapalamig yung PC while editing, while gaming. Siguro nasa 3 years na sa akin to pero okay pa din siya. Sa graphics card naman, meron akong Asus GTX 1650. Ginamit ko na lang din yun dati. Hindi ganun kaganda o kabilis tong graphics card na to. Pwede na kaysa wala. Dahil sobrang mahal ng mga graphics card ngayon, nakasin parang ginto na. Parang nagtas sila ng 30 to 40% o parang 100% pa nga minsan. Sabi nga ng iba, hindi advisable mag-build ng PC ngayong 2021 pero kailangan natin eh. So ito, saktong-sakto lang sa pag-edit o pati games, palag na rin siya. Wag lang siguro yung pinakamatas na graphics na games. Then, nag-add na rin ako ng Rockmaris Abyss na RGB fan. Mamaya i-demo ko sa inyo yan. Sa power supply naman, meron akong Thermaltake 630 watts na galing din sa dati kong PC, which is good pa rin siya. Then, nag-add na rin ako ng RGB bar na Coleman bar na dagdag pampakulay ng PC. Then meron tayong dalawang SSD dito, yung isa Samsung S60 Evo, then Kingston na 120GB lang din para pang-backup ng files. Medyo maliit pa yung storage ko pero sa susunod siguro lalaki na to. So first time ko nga mag-content ng PC build, hindi pa ako masyadong bisa dito pero alam ko naman kung saan lalagay yung mga cables, kung ano pa. Hindi perfecto, kung may mali ako i-comment nyo na lang, basta't masaya ako sa ginagawa ko pagkatapos kong salpak lahat. Bali ito yung build ko. I'm walking around in the circle of life, doing the things I know, walking the same ways 100 times with the same soul. But do you ever try to path on the right side, put it up in your mind? But do you ever try to path on the left side, put it up in your mind? Doing
they know. Talking about the same old stories they've heard about the people they think they know. But do you ever try to put on the right side, put it up in your mind? But did you ever try to put on the left side, put it up in your mind? It's gonna be hard. You run, drive, roll your mind. You run, drive, roll your mind. You run, drive, roll your mind. You run, drive. Bali, inaba ko na lang din yung posisyon ng fan. Mas maganda yung ventilation nito kaysa dun sa taas. Iwas sa likabok pa. Siguro susunod magdadagdag na rin ako ng fan. Then sa case naman, may dedicated siyang RGB or button para may iba yung mga kulay. Simple lang to pero makulay naman siya. Marami ka ring mapapaglorang effects dito. Then yung RAM na T-Force Delta RGB, pwede mo siyang i-customize kasabay nung bar. Maka-customize mo to sa Aura Sync dahil is yung motherboard ko. Maraming effects na yung RGB na maka-customize dito. At salamat naman gumana tong PC nito na walang problema. Ilalagay ko na lang yung link sa description kung ano yung mga materials na ginamit ko dito. Simple lang naman to, pwedeng pang gaming, pang edit. Yung GPU nito is medyo mababa. Mahal pa talaga yung mga graphics card ngayon. So ito yung munting build ko or first build ko. Sana nag-enjoy kayo. Next time siguro mas malaki na yung build natin, di ba? Pasensya na medyo natagalan din sa pag-upload kasi sira yung PC ko tapos na-hack pa yung account ko. So siguro ngayon sunod-sunod na tayo mag-upload. Thank you for watching this Paul Tech TV. Try to catch me howling at the moon.